Hello again. Now we have our next example. Determine the moments of inertia for the cross-sectional area of the member shown. So we have an as-built area dito. Pero rectangular lang naman siya, no? Kung mapapansin nyo, no? We have three areas of rectangle formed at this shape po. So tawagin natin siyang steel Z-section. Meron siyang dimensions shown. So, we have this 400 by 100. We have 600 by 100. 400 by 100. So, kukunin daw natin yung moments of inertia niya at centroidal axis. So, suppose dito yung centroid niya, and obvious naman, symmetrical naman yung ating shape. So, this is your centroidal y-axis and your centroidal x-axis. Gaya ng ginagawa natin dun sa rectangular, nanguha tayo ng sarili niyang moment of inertia at centroids. This time, composite areas siya. So, gawa natin siya ng mas maayos na cross-sectional area. So, ito siya. Tawagin nating area A, itong part na to. Area B, itong isa, nasa gitna. And then area D. So, by observation, ayan na yung kanyang mga dimensions per area. So, itong area B is 600. Ano po? Yeah, 600 by 100. Okay? Ngayon, makikita nyo na yung 300 by 100 na area is area A and area D is the same. Diba? So, symmetrical siya sa y-axis. And kung mapapansin nyo rin, yung area B is ang centroid niya ay nandun mismo sa x-axis. So, may ibig sabihin yan mamaya. So, gagamit tayo nung parallel theorem, okay, na ating napag-aralan doon sa concept. Pwede nating ibalikan yung video na yon, previous video. So, unahin ko muna yung centroidal axis x. So, gagamit tayo ng tinatawag nating parallel axis theorem formula or transfer formula. So, Ix is equal to centroidal x-axis. Yan, plus area nung iikot times d or moment arm squared. So, table again para mas madali. So, suppose your area 1 is A. And the area of that A is 300 times 100. We have 30,000. Sorry po dito, no? mm yan. Mm squared po dapat to. Yan. Sorry dito, typo lang. Yan. Mm squared. Now, we need to get the centroidal moment of inertia. Okay? Of that rectangle. And that is BH cube over 12. Alala nyo? Pag rectangle is BH cube over 12. So, calculator. Ang kanyang base is 100. At ang kanyang height is 300. Cube over 12. BH cube over 12 kapag nasa IX tayo kuha. Tama? So, we have 2.25 million. Okay? 2.25 million. Or should I say 225 million. Okay? Tama ba? 225 million. Yes. Now, get the centroidal distance or yung moment arm mula do sa center ng rectangle na yon down to the axis of rotation which is x-axis. Yan. Sukatin natin to. Actually, that is 200. Okay? 200 mm yan. Kasi 150 ito, yung kalahati ng rectangle A. Tsaka mula dito is kalahati naman ng 100. 50 yan. Okay? So, this is 100 kasi, di ba? So, 100. Okay? Now, do the math. Let's use this formula. 225 million plus area 30,000 times 200 squared. That is 1,425 million. Okay? That is Ix. For area A pa lang yan. Pero dahil symmetrical naman siya sa area D, same lang din sila na makukuha later. Okay? Pero isunod na natin yung area B. Tawagin na siyang area 2 at area B. Okay? The area of area B is, this is 600, diba po? 600 times 100. 60,000. Tapos, kukunin natin yung centroidal moment of inertia of this rectangle, BH cube over 12 pa rin. So, ang base niya, this time, is 600 times height niya is 100. BH cube over 12.
Yan, 50 million. Okay? Ngayon, yung centroidal or moment arm niya, yung mula sa centroid hanggang dun sa x-axis is nag-intersect. Ibig sabihin, 0 yung dimo. So, wala siyang distance mula dun. So, hindi siya iikot. Kumbaga, patay siya dyan. Okay? So, in short, using this formula, 0 yung dimo. So, mawawalan to ng saysay. So, matitira na lang is yung centroidal moment of inertia niya mismo. Kaya 50 million. So, area 3, as I said, since symmetrical, the same lang yan. Doon sa nauna. Okay? So, we will sum up the 3 inertias we get from composite areas para maging buo. So, we have 2 billion 900 million. Okay? Or 2.9 billion. Yan. Pwede natin isulat by scientific form. So, 2.9 times 10 raised to 9 mm to the fourth. So, that is your Ix. Diba? Next, kunin natin yung sa Iy. This time, ang reference naman natin is y-axis. Nandun si y-axis sa mismong centroid nung Z shape na ito. Pero isa-isayin pa rin natin yung mga area. No? Using this table. Okay, again, na-type ko lang tayo dito. mm squared po yan. Okay? So, Iy bar naman to, no? And then, Iy ang kukunin natin. So, unahin natin ulit sa A1, A. This time, ang area niya same pa rin. 30,000. Pero po yung Iy bar niya is hindi na. Kasi, di ba, pag Y axis ng pinag-uusapan natin, hindi na siya BH cube over 12, kundi B cube over 12. B cube H over 12. So, ang B natin is 100 cube. Tapos, H niya is 300 over 12. We have 25 million. Okay? Tapos, yung D niya, susukatin naman natin yung D mula dito sa center ng rectangle papunta dun sa axis of rotation na y-axis. That is 250. Paano naging 250 yun? 200. Teka lang. Okay. Kung titingnan mo, yan. Ito 100 tong base na to. Tapos kalahati lang. So, 50 na to. So, tapos kung titingnan mo, this is originally 600. Diba po? Yan. Dapat malakas yung ating imagination. 600. Yan. Minus 100. Yan. I-deduct mo yan. Minus 100 din to. So, ang natitira na lang, 400. So, 400 ito. Okay? So, kung 400 yan, hatiin mo pa. O, di 200 na lang to. Yan. Kaya naging 250. 200 plus 50. 250. Yun. Mabilis dapat tayo doon. Ngayon, using this formula, substitute lang yung mga values. We have 1.9 billion. Para sa area 1. O, diba? Dahil symmetrical ulit yan, same lang sila ng area 3 mamaya or yung area D. Pero again, sa section B naman or area B, ang area po ay 60,000 pa rin. 600 times 100. And yung kanyang inertia is B cube over 12 na. So, ang base niya is 600. Ang height niya is 100. Ayan. Kaya meron tayong 1.8 or 1,800 million or 1.8 billion. And again, since tumapat yung kanyang center, yung center nung area B, doon sa origin ng axis, 0 pa rin yung D mo. Wala siyang moment arm. So, pag sinubstitute mo yan dito, 1.8 billion din. Same doon sa x-axis kanina. Okay? So, area D is the same with area A due to symmetry. All in all, we have 5.6 billion para sa IY. So, ang final answers para sa problem na to is 2.9 billion sa IX and IY 5.6 billion. Okay? So, sundan lang yung procedure. May pattern naman po. So, madali kapag regular composite, no? Lalo ko rectangle. Nakaalalay lang tayo dun sa BH cube over 12 or B cube H over 12. Sige po. Pag-practice pa tayo and check natin yung example.